Ronald Bato de la Rosa ang anyay hindi patas o bias na investigasyon ng House of Representatives Tri-Committee o TRICOM na nakatuon lamang sa mga die-hard Duterte supporters o DDS vloggers. Ayon kay De La Rosa, kung ang layunin talaga ng TRICOM ay labanan ng fake news, dapat lahat ng vloggers, paborman o laban sa administrasyon ay imbitahan sa kanilang pagdinig. Matatandaang naglabas ng sabina ang TRICOM laban sa ilang personalidad mula sa pro-Duterte online community, kabilang sina Trixie Cruz Angeles, Crisette Loretta Chu, Sas Rogando Sasot at iba pa, matapos silang hindi dumalo sa kanilang hearing kahit na nakatanggap ng show cause orders. Iginit rin ni De La Rosa na ang investigasyon ay dapat patas at hindi dapat gamitin para i-persecute ang mga vlogger na sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. Bukod dito, binigyang diin din ng senador ang posibleng impluwensya ng politika sa naturang investigasyon. Ayon sa kanya, kailangang tiyakin ng TRICOM na ang kanilang inquiry ay hindi naiimpluwensyahan ng personal na interes, kundi para sa ikabubuti ng bayan. Ang TRICOM ay binubuo ng 3 komite, ang Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Hinimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Senate Majority Leader Francis Tolentino na simulan na agad ang mga hakbangin para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Aquilino Coco Pimentel III, nararapat lamang na magsimula na ang proseso ng impeachment alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Sa isang pahayag, ipinaabot ni Pimentel kay Tolentino ang panawagan na agad ipatupad ng Committee on Rules na kanyang pinamumunuan ang pagsusuri sa mga patakaran ng impeachment nang walang anumang pagkaantala. Binanggit din ni Pimentel na ang mga hakbang na ito ay hiwalay at hindi kailangan nakatali sa mga regular na legislative functions ng Kongreso, kaya maaari itong magsimula ng mas maaga. Dagdag pa niya, habang abala ang mga senador sa mga kampanya, ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin sa ilalim ng konstitusyon ay mas mahalaga. Ayon kay Pimentel, ipinadala na niya ang isang liham kay Senate President Francis Chis Escudero na ipinasok sa Committee on Rules para repasuhin ang mga guideline ng impeachment. Hinimok ni Pimentel ang komite ni Tolentino na aprubahan o baguhin ang mga ito para mas umayon sa layunin ng konstitusyon. Binigyang diin ni Pimentel na hindi dapat masunod ang legislative calendar ng Senado sa isyu ng impeachment. Ani Pimentel, maaari pa rin magtipon ang Senado bilang isang impeachment court na may sariling kalendaryo na hiwalay sa kanilang regular na legislative calendar. Pinaalalahanan din niya na ang pagpapaliban nito hanggang Hunyo 2 ay laban sa diwa ng batas. Nagpahayag din si Pimentel ng pangangailangan ng isang caucus ng lahat ng senador para alamin ang antas ng interes ng bawat isa sa kasong ito at tiyakin na seryoso at mabilis ang pag-aksyon sa impeachment. Binigyang diin din ng senador na kinakailangang tugunan ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ng may seryosong aksyon at bilis. Yung si Abalos ay inilalaglag na itong si Marcos. Parang nakonsensya na sa pinaggagawa niya. Alam niyo, kagaya nga ng paulit-ulit namin sinasabi na kapag ikaw ay walang respeto sa isang relihiyon, ay wala ka ng respeto sa lahat. At dito naman, may mga bagong pangbabatikos naman kay Pastor Apollo Sikibuloy na di umano ay binibigyan daw ng special treatment. Anong binibigyan? Ano na naman ba tong pakulo na ibinibintang nyo na naman? Ito hirap sa inyo, natatakot na naman kayo. Hindi, alam naman natin na ang survey ngayon, laging wala dyan si Pastor, no? Wala dyan si Pastor sa mga survey na inilalabas ng mga fake mainstream media. Pero alam ng taong bayan ng buong Pilipinas na isa si Pastor Apollo Sikibuloy sa napupusuan nilang ihalal bilang senador sa ating gobyerno. Ito po ay kaya nyo po pinayagan mag-record siya noong February 7 ay pinahintulutan po ito ng korte. Tama po, yung pahintulot po ng korte na yon ay specific nga po para doon ipapalabas sa February 9, 11, and 13. Pero ang sinasabi po, yung video message ni Pastor Kibuloy sa proclamation rally, napaalam sa korte. Pero yun daw pong February 9 video message ay hindi. Pero sabi nyo po ay meron ho kayong pinanghahawakan na pinayagan siya ng korte na mag-pre-record. Ito na lang napaka-basic na lang Kung pinayagan yung isang video, wala nang question para payagan pa yung isang video. Halimbawa, pinayagan yung isang video, so kailangan questionin pa yung isang video. Itong yung isang video nga, sa proclamation, pinayagan No? Kaysa dun sa sinabi ni Pastor sa mga member ng KOJC. Ito ba naman tong mga to? Kailangan pang kailangan pang questioning yung mga ganyan.
Pinayagan ng korte, tapos. O bakit walang nakalagay na yung isang video pinayagan? Wala naman din nakalagay doon na hindi pinayagan. Bakit? Hindi ba pinayagan ng korte yung isang video? Walang nakalagay. So wala ding nakalagay na pinayagan. So walang dapat pag-usapan. Ganun lang kadali yun. Ganun lang, napaka-basic lang na usapin yan. Ng message for February 9, 11, and 13 noong February 7. Tama po, may hawak po kaming dokumento at ang regulation po kasi dito ay kailangan pa hong ipakita sa korte for their approval at I believe hindi po nagawa ng kampo po nila yon na maipaalam sa court muna or for clearing yung video. Yung video itself, but the recording is very clear na pinayagan po ng korte. Okay, that's clear po. So ano nyo rin po yung Hindi, wait lang. Ang pagkakaalam ko dyan, ni-review lahat ng video na yan, ni-review ng korte. So ngayon, nung ni-review yan, kaya yung pinayagan na ilabas. No, yun yung totoo dyan. Ba't parang lumalabas ata dito biglang kumambyo? Lahat po yan ha, bago ilabas yan, ni-review muna ng korte yan. Yan ang pagkakaalam ko at yung 3 video na sinasabi nyo, 2 or 3, alam ko 2 nga lang yan eh. Yung 2 na yung video na yan or 3, pinayagan yan at ni-review ng korte yan at pinayagan sila ng korte. So wala na tayong dapat i-question ng korte ang nagdesisyon. sagot ninyo sa paratang na may VIP treatment. Kaya Pastor Kibuloy, kasunod ng mga isyong ito. So kung nakakita may VIP na hospital ngayon tao. Inuulit po namin, we emphasize na wala hong VIP treatment, pantay-pantay ho ang pagtrato namin kahit kanino. At ito pong mga nangyari nga pong ito, of course, we do not move unless may court order. Even ang kanyang pagka-hospital at pagbalik sa hospital at pag-record ng video. Ganon din po sa lahat ng mga nakakulong sa amin, ma'am. So klaro po yan, kinaklaro nyo po, Superintendent, na wala pong nalabag, na wala pong nagawang pagkakamali ang kampo ni Kibuloy at ng BJMP po. Sa party po ng BJMP, sumunod lang ho kami sa order na pwedeng mag-record ng video noong February 7. Ito naman nung pagpapalabas nila na walang pahintulot ng korte, talaga kung sa side na ho nila yon yung pagpapaliwanag nun sa korte. Oo, tama naman. Tama naman doon ito maging patas tayo dito. Tama naman yung sinasabi nito ni BJMP extended ba? Basta yun, yung pulis na itong pulis na to, no? Tama naman yung sinabi niya, una-una, hindi naman nangyari doon sa loob ng presinto yung video na yun. So nasa parte na nga naman ng kampo ni Pastor yun. Tama naman doon, wala namang masama doon sa sinabi niya. Pero kung iisipin mo lang, yung isang video pinayagan eh. So malamang talagang pinayagan na lahat yun na at wala namang nakalagay doon na bawal ilabas yung video na yun. At wala ding nakalagay na pwede. So common sense na lang. Papunta na tayo dito. Eto na yan oh. Samantalang dito na tayo kay Benhur. Ito Benhur Abalos, sinagot ang issue kina Diana Subiri, Alice Go at Pastor. Mali pa yung spell Bago! Kibuloy. Ito, panoorin ho natin Tingnan natin kung paano magdrama tong putang inang to. Bago! Sorry. Gigigil ako dito Alam mo, isa sa pinanggigigilan ko na tao, yung plastic, yung mapagpanggap. Yung plastic mapagpanggap, isa lang pala yun. Yung mga taong kahit alam mo nang sinungaling sila, magsisinungaling at magsisinungaling pa rin. So, eto yung kay Benhur. So, panoorin natin. Kilay ninyo kasi tatanong niya bakit in-interview ni OG Diaz. Artista na po kasi siya. Kasi napanood na siya sa Black Rider, napanood na siya sa Attorney Lilith Chance, tsaka dun sa mga batang rilis. So artista na siya. Ang tinutukoy ko ay yung 15 years na naging mayor ng Mandaluyong, naging OG Diaz, kung artista na siya, dapat yung pag-usapan nyo is mapatungkol sa pagiging artista niya. Ba't ang pinag-uusapan nyo dyan yung buhay niya? At yung mga nagawa niya sa yung mga nagawa niya sa DILG niya. Bakit ganon? Anong purpose nun? Mga ngatuwirang ka pang bayot ka saka din DILG secretary at naging congressman, si Mayor Benhur Abalos. Salamat. Ay, Mayor, ang haba ng pagpapakilala ko sa inyo kasi mag-artista pa kayo. Ikaw naman, ano lang yun, nadaanan lang. Ang ganda ng bahay ni Abalos Ito na ba yung yung doon sa Sage? Yes.
Oo. Bakit kung kailan tayo nagkaedad, mayor, doon kayo nag-artista? Hindi, kasi nagsimula yan yung nagkaroon tayo ng programa sa anti-drug Kung na, puta na, lalayo na. sa BIDA. So at that time, may advocacy tayo against drugs. So yung Black Rider, mga Kuya Day, LG Secretary. So yun ang tinitila yun, yung mga krimen, etc. Tapos yung Lilat Machas naman, nakakatuwa. Kasi ito yung ginagamit mo yung batas para tumulong sa mga mahihirap. So anong role nyo sa Black Rider? Wow! Talagang dialogue ni Abalos, pang-pangalang no? Gamit na gamit yung mahihirap Adi ay LG Secretary. Tama, sa pool, di ba? Okay. Sa Lilet Machas naman, bilang abogado, bilang PAW lawyer, ginaguide ko si Attorney Lilet sa mga paglalaban sa mga inaapi. Tapos ito naman batang Riles, nakakatuwa, maganda po ito dahil ito yung mga batang pinagbabago mo ng buhay. So ako ay parang secretary na rin po ako rito ng ALG at ginaguide ko po yung so nono ako sa Forward natin forward doon mismo kayo sa doko. Script, Lalo di ba? na yung mga legal. Hindi ka pwedeng papasok basta-basta. Dapat Kung kayo ay mamamahinga muna sa politika or tuloy pa rin ang politika? well, ito'y dumaan lang sa buhay natin, ano? Pero when I was 15, unlock the room, after 2 Family mo, yung closeness. tao mag-oopo at mag-ooho. Ang subject, forward natin doon sa mismong sa mismong 5 kaso. Isang kaso, 10 pages. So, na. So, ito. Dapat i-practice mo maigi yun. So, nung araw na yun, ito pala. Wait lang. Ito, tinanong nga ni OG bakit gumaganong-ganon yung panga ni Abalos. Pakinggan natin explanation niya. nag-usap-usap din yung kaklase ko, mga 5 kami, may konting sinat ako. Siguro nahilo na ako, hinatid ko sila sa labas, sabi ko, sige, ingat kayo Bila maya-maya, bumagsak akong balong. Ito na una. Ito na una. So, ito. Grabe, kaya pala gumaganon yung panga niya. Ano pala, bumagsak pala. Lumabas yung baba ko rito. Ito yung ngipin ko dito. Tapos tinakpan na itong gano'n. Hindi ako makasalita, no? So, na-damage ito. Yung aking ngipin, gumagano, iba nadurog na. So, implant na yan, OG. So, they really have to fix this one. At yun, magmula noon, medyo, kuminsan nag-involuntary muscle na ito. Pero, okay lang yan. Nasanay na ako sa ganyan. O at least malinaw ka pa rin magsalita. Tsaka, Well, oo, nakuha. Kasi dapat i-practice mo O, may gano'n. Dapat i-practice mo maigi yun. so nung na-discrash ka noon, parang feeling mo, Grabe na, disgrasya pala daw siya. Kaya pala siya gumaganon. So, ano yung kay Marcos? Gago! Ano naman yung kay Marcos? Anong katwiran kaya ni Marcos? Natetano siya sa toothpaste? Gago! Ganun ba? Natetano ba si Marcos sa toothpaste? Baka siguro nagsipilyo siya tapos namaga yung bunganga niya kaya namaga yung panga niya. Ganun ba? Gago! Nakakatetano pala ang toothpaste. oh my God, Noon, ako may date ako. May date ako ng misis ko Diretso ako ng Cavite City. Uuwi ako. Mami ko, hindi pa kami nakikita. Forward natin kay Pastor Hindi ako ng permit. Ako, sige, pwede. So, nag-competisan. matinding bash or batikos na natanggap mo mula. Nako, lahat ng klaseng isipin nyo na. Kasi, Minumura ba kayo ng mga kasi tao? ididemanda mo, masama ka. Papatawarin mo, masama ka pa rin. May mga komento pang hindi magagandang pakinggan. So, sabi ko nga, ano ba? Didemanda mo, masama ka, papatawarin mo, masama ka. Nangyari to, nananahimik ako sa opisina ko, nangyari itong insidente, ginawa mo na aksyon, tapos bandang huli, katakot-takot, dumaan pa kami sa I think nagkaroon kami ng debate ko doon. Pero again, I've never met Diana, but maganda yung karir mo ngayon. Nakakatuwa. Parang meron yatang one time ang nakalagay Siyempre ang slogan mo kalaban ng kriminal. Tapos naging kalaban at kriminal. Parang ikaw tuloy ang tinutukoy na Totoo yun. Kalaban at kriminal talaga. kalaban at the same time kriminal. So paano mo tinake yun yung... Well, alam mo, OG, ang mga tao talaga, Pastor, dami kong pinagdaanan, alam ko tinitayuan ko. ayoko makapakinggan yung explanation niya kasi alam ko kasinungalingan naman yun hinahanap ko lang yung kay Pastor. Makorek naman ito at malaman ng mga taong hindi naman talaga gano'n. So talagang kung bababuyin ka Pero huwag kayong padala. Alam mo, sa totoo lang, ang dami na yung cyberbullying nangyayari. Lalo na yung mga batang nakikinig, huwag kayong papadala niyan. Meron kaming hotline dyan sa mga bumbero. parang- Ako sobra naman yun. Okay, nausap pa namin mga So ang ginawa G, tsaka yung isa pa, overlord Dito tayo. lang. Sa batas, dapat overlord hanggang ngayon. So, nasa iyong poder na patupad ang dapat gawin. Si Pastor Kibuloy, hindi ko po siya kakilala. Ang importante lang, meron siyang Tingnan mo, hindi mo pala kakilala, ba't ka nang husga agad?